He's so pogi. I was trying not to fall for him. And then, he's somehow my son here. Successful po ba yung Hindi. Alam niyo yan. No, but, so yun, nakakadagdag sa kagupuhan niya yung depth niya as a person. And of course, his talent as an actor, as a director. So he's like, like all of the above. What else can we ask for from him? So, yeah. And I'm so happy to be able to see that. Because it is the first time we work together. And I think there's a lot of first in this movie. And I'm so happy that, it's somehow like a cameo role. But at least I'm part of it. Speaking of integrity, di ba sa 30 and Oh, yes. year ka? Yes, attorney, si attorney. Yes. Ngayon si Aldo naman ang Yes, yeah. Naman yung Pinasa. So ano ba kayo, nag-exchange mas notes mabait kayo si sa- attorney Alex kesa kay attorney Olga. Hello, Catherine fans! Ito na nga ha, may mga binuking si Ma'am Andrea De Rosario, mga kasembreros, tungkol kay Pops Alden. Work ko pa parang nagulat siya pala, no? Na-shock siya na working with Alden kasi nga parang nakita niya dati si Alden na isang heartthrob lang, no? During Aldab, mga kasembreros. Tapos ang nakakatuwa niya mga sinabi niya dito, parang yung nakakadagdag pogi points at gwapo at cuteness mga kasembreros kay Sir Alden, yung kanyang pagiging mabait na pagiging kind mga kasembreros and so on. So grabing puri niya dito, no, kaya Sir Alden mga kasembreros. So na-impress talaga siya, and na kanina pala, no, nasa likod ni Ma'am Andrea si Alden mga kasembreros. So sabi niya, he's so pogi and so on mga kasembreros. Parang sabi dito parang mag-fall na si Ma'am Andrea kay Sir Alden dahil ang pogi mga kasembreros, no. Pero yun, parang kulitan lang niya mga kasembreros, or kakulitan lang po. So yun, tapos parang cameo role lang pala yan ang ginawa ni Ma'am Andrea dito, no. Siya si sasabihin ko ba yung pangalan niya na, no, kasi baka hindi pa nakapanood yung iba sa Netflix, no. Siya po si Direk Olga sa pelikula mga kasembreros, na parang mabilisang lang siya dito. Mabilisang role lang po ang ginawa ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So marami yung tinanong sa kanya dito, pero i-highlight ko na lang, no. Isa sa mga gusto niya makatrabaho pala dito ay si Ma'am Dali De Leon, na nakatrabaho of course, no, ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa AVGG, no, A Very Good Girl mga kasembreros. So sinabi niya dito yung kanyang character, no, sa pelikula na Out of Order, na parang mas mabait si Direk or si Attorney Alex sa Roman kumpara kay Attorney Olga dito mga kasembreros. So si Ma'am Andrea ay talagang parang ABS-CBN Star Magic sa dati, tapos lumipat ng so ganon mga kasembreros. Ang cute lang. So hindi ko parang yung ibang hindi ko na i-highlight yung sa kay Sir Alden at saka kay Ma'am Dali lang po, no. And then ito, next item natin. So si Miss Nate, nag-upload siya, no, ng picture ni Sir Alden nasa gilid siya ng swimming pool. Pero sorry pala, yung kay Ma'am Andrea, interview po niya yon. Wala pa yung Hello Love Again. That was November 2023 po yung interview niya na yon mga kasembreros. So yung mga videos kasi na ganito, pag may pelikula, after na niya naipalabas yung pelikula, saka ina-upload at saka pinopost mga kasembreros. So kagaya ng Hello Love Again, no, yung mga ibang videos hindi ina-upload, yung mga behind the scenes and so on. So after pa ng pagpapalabas or premiere night mga kasembreros, pwedeng i-post ang mga videos na kagaya neto. So yun, hindi ko pala na-mention. And then ito, so si Miss Nate, no, parang nag-post siya dito ng picture ni Sir Alden. Siya parang throwback picture, hindi ko alam kung throwback ito mga kasembreros, no. Nasa kilid siya ng swimming pool at saka naglabas ng dimple si phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So medyo bata-bata pa siya dito. If I'm not mistaken, during his tapings and shoots mga kasembreros ito, no, ng pagdidirect ng Out of Order nga mga kasembreros.
So ang cute lang niya dito, no, para siyang high school parang high school student lang si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, so ang McDo din yan ay hiring pala sila ha, sa mga gustong pumunta at gustong mag-apply, no? Second McDo branch nila ito, opening na, tapos hiring sila. So sabi ng McDo Binyan Highway ay now hiring, no? Good news, Santa Rosa. We are growing and opening our second store, McDonald's Santa Rosa Bayan Heritage. So ito yung pinagawa niya yung mga nakaraang buwan ito mga kasambero. So finally ay magbubukas na siya soon. Be part of our growing family and build your future. We're looking for passionate, hardworking, and service-oriented individuals to join our team. So yung application or ang pagtanggap ng mga trabahante ay magsisimula po sa October 4. That's ano na ba tayo, Wednesday. So Wednesday, Thursday, Friday. So ganun mga kasus, no? October 4, 8 a.m. to 12 p.m. So 4 na oras lang po sila mga kasambreros ha. Tapos ang location ng application ay McDonald's Balibago. So sabi ito, start your Mac journey with us at McDonald's Santa Rosa Heritage mga kasambreros. Ito yung kanyang dito yung kanyang pinost mga kasambreros. And then si Sir Alden nag-post din siya, no, sa kanyang Instagram, yung cute na corgi mga kasambreros na aso. Tapos kunyari ay may ginawa niyang dito hairnet yung yung burger sa ulo ng kumapan ng corgi na ito na aso mga kasambreros. Tapos kunwari ay kakain siya sa mesa mga kasambreros na may burger, may coke at saka may fries mga kasambreros, no? Sobrang cute lang. And alam natin Sir Alden ay talagang mahal na mahal niya at dog lover siya mga kasambreros, no? Kasi nga ay for daddy si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So talagang siya po ay advocate din, no? Kinuha siyang ambassador ng PAWS or ng Philippine Animal Welfare Society mga kasambreros sa pagiging advocate or ambassador ng mga aso. So hindi nakapagtataka yan kasi pareho silang for mommy si Ma'am Catherine at saka for daddy naman si Phenomenal Box Office Cinema King. Ganon. So pareho sila ng hilig, no? Isa yun sa mga common denominator nila mga kasambreros. So tayo po ay nakukita sa mga aso na kanilang pinapost. So ang corgi alam ko na ni mamahaling aso rin ito mga kasambreros. And then ito, so reminder ha, yung Netflix at saka yung Viva at saka yung Myriad Entertainment Corporation ay nagbabala, no? Parang nag-remind sila na rated PG tapos ginawang rated SPG mga kasambreros ng MTRCB yung pelikulang Out of Order mga kasambreros kasi napaka-sensitive po ng topiko na ito mga kasambreros and meron pang alam natin, no, may konting violence at murder na nangyari kung kaya kailangan ng istriktong patnubay ng parents mga kasambreros. So talagang sila ay sumusunod lamang sa batas or sa sa alituntunin. So doon sa McDo, nakalimutan kong basahin ito. Kailangan magdala ha yung mga mag-a-apply, kailangan magdala po ng updated resume, black ball pen, tapos yun, kailangan be ready na lang mga kasambreros, no? Kasi kung may kakilala kayong gusto mag-apply at taga Binyan ay dito encourage niyo po sila na mag-apply po sa sa McDo Binyan Laguna niya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So although hindi naman talaga siya yung nandun kasi nga ay siya ang boss, minsan nadalaw siya doon, minsan hindi mga kasambreros. And then the last item na meron po tayo ay itong Concha's Garden, no? Sa Tagaytay mga kasambreros ay parang nag-upload sila ng
bagong, parang pinapakita lang nila, no, videos and sightseeings ng mga dito, ng mga naandoon sa Tagaytay, mga kasombrero, sa Highlands, no, Tagaytay. So pero meron pa sila ibang branches so pero yun po, no, kung talagang trip niyo po na pumunta at saka mag liwaliw at kumain sa Concha's Garden, mga kasombreros. Alright, so next sa ating Kathleen items, ha. Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is October 2 na po, no? 2025, Thursday na po pala, no? Hindi Wednesday, Thursday po pala. So, yun po. Sana po ipangin po natin ang Word of God. And still, no? Patuloy natin ipanalangin ang mga biktima po ng kalamidad sa Cebu and Masbate and other Visayan regions po. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasombrers, ha. Ang title po natin, Taste and See. Psalms 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Napakaganda ito, mga kasombrers, no? Kung napapansin niyo ay puro Psalms 34 po yung ating ngayon, kasi ang ganda, line per line, mga kasombrers, or verse per verse, ay napakaganda, mga kasombrers, kaya sinama ko na itong verse 8, mga kasombrers. So, taste and see, pero hindi ibig sabihin ito na na titikman mo at saka panoorin or tingnan na ganon kadakila at saka kabuti ang ating Panginoon. So, hindi po literal. Maaring abundance, maaring good health, maaring strategic ka sa buhay, no, nakaka-survive ka, kasi may mga kaalamang binibigay sa iyo ng Diyos, fit ka sa trabaho, meron kang trabaho, or else mababait yung anak mo. So blessing may come in many forms, mga kasombreros, hindi lamang siya financial, kasi maraming tao, maraming pera, no, maraming finances, pero hindi naman okay ang relasyon sa anak sa magulang, tapos magulang sa anak, tapos asawa to asawa, or kapatid to asawa, or biyanan. May mga ganun, no, mga family issues, mga kasembres, may mga ganung tipo. So hindi lamang yung blessings ng Panginoon, hindi lamang siya sa finances. Of course, kailangan natin ng finances, no? Sino ba naman ang hindi kailangan, kasi pambayad ng bills, na pambayad ng kuryente, tubig, pagkain, o araw-araw, mga kasembreros, na mga gastusin. So pero it's just one aspect ng ating buhay. So, ang sasabi ng ating Panginoon dito sa Psalms 34:8, taste and see, no, that the Lord is good. Ang verse na ito ay specifically, gumagamit siya ng sensory language, mga kasamaras, na para ma-convey yung profound na katotohanan about experiencing God's goodness. So, yung presence ng Panginoon, ito yung dapat na inaasam natin. Kasi isipin natin, kapag ang spirito at ang presence ng Panginoon na nasa loob ng tahanan, merong pag-uunawaan, merong pagpapakumbaan, yung anak mo nagpapakumbaba sa iyo, yung magkakapatid na mga anak mo ay nagkakasundo, may love, may care, may concern. Yung asawa mo, mahal ka, nagmamahalan kayo. Pag may misunderstanding, nare-resolve agad. Hindi siya nauwi sa hiwalayan or pag-aawayan or pisikalan, mga kasembreros. Hindi naman perfecto ang pamilya, mga kasmas. Given na po yan, kasi ang pamilya is a composition of imperfect people. Kasi nga bawat isa sa atin na hindi perfecto, di ba? So, paano natin sabihin na perfecto ang pamilya? Kasi nga walang perfect. Ideal family, happy family, blessed family, servant family, so ganon, or humble, caring family, yes, pwede natin describe nun. Pero perfect family ay imposible po yan, mga kasembrero. So, yun siya, ang gustong sabihin ng ating Panginoon dito sa atin ay try natin ang Panginoon, okay? Try natin mag-spend ng oras para magbasa ng Biblia. Try lang natin na manalangin consistently, read the Bible consistently every day. Pray constantly, no, sa ating hindi tayo matutulog, no, hindi tayo higa sa ating mga kama paggabi kung hindi tayo nakakapanalangin, and so on, mga kasembreros. So yun siya, no, ito yung ibig sabihin nito, mga hindi ibig sabihin na literal na kakainin natin at manonood tayo at titingnan natin. It calls us to truly immerse ourselves in the presence of the Lord, to experience His goodness, mercy, and love in a way that engages our hearts and minds. So ganun siya, mga kasembreros, hindi siya literal
as gaya na na-mention po natin, ay hindi siya literal na taste and see, kundi yung experience, yung espiritu ng Panginoon sa atin ay mamuhay, no, para maghari ang pag-ibig, because God is love, mga kasembres. Ang saya kaya, no? Siguro kung abundant kayo sa pera, abundant pa kayo sa material, tapos masaya pa kayo, servants pa kayo ng Panginoon, naglilingkod pa kayo sa Panginoon, so bonus na lang yung financial aspect na or abundance na meron kayo, kasi nga ang pinaka-sentro dapat talaga natin ay ang pag-ibig ng Diyos, because without the love of God, there will be chaos, mga kasmirers, there will be misery, yung ating magulang baka parati nag-aaway, so hindi masaya, hindi fulfilling, hindi full of purpose ang buhay kapag walang espiritu ng Diyos, mga kasmirers. And paano natin invite ang espiritu ng Diyos, no? Yun, sundin yung kanyang salita sa Biblia, manalangin, and practice talaga natin. Talagang gawin natin na mahalin yung magulang, anak, asawa, kapatid, and so on, mga kasmers, kasi love is the fulfillment of the law or the fulfillment of the gospel. Kasi nga, ang Diyos natin ay pag-ibig. That is the essence of tasting and see. So, have you ever experienced or tasted something so delightful that it brought you joy and contentment? So, nakatry ba tayo ng mga kunwari na mga sweets na gusto natin kainin, mga na sobrang sarap sa pakiramdam. So that's also the essence of tasting and seeing the goodness of the Lord, finding true satisfaction and blessings in Him. So dahil hindi siya literal, at saka kasi nga soul ang ating ang ating Panginoon, mga kasamaras, hindi natin siya pwedeng i-taste and see na pwede kang kumuha dun sa laylayan niya ng damit na para kainin, na hindi po, mga kasembreros. So, pero yung feeling na ang sarap sa feeling, na ang gaan sa feeling, and kasi kapag punong-puno ng pag-ibig sa loob ng tahanan, you can feel the joy, you can feel the peace, understanding, and so on, mga kasembreros. And ang verse na ito ay nagsasalita din ng idea na kung paano nakakahanap tayo ng safety, ng security sa presence ng Panginoon, by encouraging us to take refuge in the Lord. So ito pa, maliban sa yung abundance, maliban sa understanding, and so on. So yung yung tinatawag dito na protection, mga kasembreros, na kailangan natin, talagang nakita ko dun sa may lindol, talagang yung sa 6.9 na lindol sa Cebu, talagang marami ang nanalangin, talagang abrupt, talagang all of a sudden nung naramdaman nila yung lindol, talagang they're praying, they're calling on the name of the Lord Jesus Christ, which is nakakatuwa, kasi sa hirap, yun yung talagang pinaka-source, kasi yung power niya ay siyang kumokontrol ng lindol, mga kasembreros. So no name can be trusted as the name of the Lord Jesus Christ is, mga kasembreros, kasi ang pangalan niya ay mas mataas pa sa anumang bagay, sa anumang phenomenon, sa anumang disaster, calamity, or pangalan sa mundong ito, mga kasembreros, because He is our God and Savior. The act of seeking refuge in God's God is what brings blessings and favor sa ating buhay. It is a reminder that in God we can find a safe haven from the troubles of the world and experience His abundant goodness. So let's taste and see the goodness of the Lord and find a refuge and blessings in Him. So ito nga, hindi lamang siya material or financial aspect. So nandun talaga yung protection, kasi yun nga, talagang protection sa lindol, sa baha, sa landslide, sa flash floods, and so on, mga kasembreros, tornadoes, for example. Kasi lalo na yung mga location ng mga ibang bahay ay nasa gilid ng dagat, ay marami, protection, mga kasembreros, ay protection sa sakit, protection sa anak mo or sa apo mo na makapasok sa trabaho, sa paaralan, tapos makauwi sa gabi, ganong tipo, asawang, for example, or mga breadwinner sa pamilya, protection ba, mga kasembreros. And maraming pinoprotektahan si Lord sa atin, hindi lang natin namamalayan na ang angels niya pala ay parating naka-lead, nag-guide sa atin, mga kasembreros, to protect us from any harm or danger that may come along our way, kasi hindi natin alam ang buhay. Tulad niya kagabi, talagang no one expected it to come, mga kasembreros, na magkaroon ng lindol, and only God knew, mga kasembreros,
ng mga ito. Psalm 34:8 is an invitation to dive into a deep relationship with God, experiencing His goodness firsthand. So, iba kasi ang pakiramdam kapag firsthand mo na na-experience. Yung ikaw mismo ba, no? Ikaw mismo nananalangin, ikaw mismo nagbabasa ng kanyang salita, ikaw mismo natututo, ikaw mismo nag-grow, ikaw mismo mas lalong malalim ang iyong pananampalataya at relasyon sa Panginoon. So, ibang level yun mga kasimberos. Kung kaya, I really encourage you to take time talaga, no, na magbasa ng Biblia, manalangin, kasi dito talaga tayo kinakatagpo ng Panginoon, maliban sa mga pastors, for example, magulang natin nag-remind sa atin. So, kumapay yung salita niya talaga yung dapat nating pinupuntahan every time. And kumapay yung ating 10 minutes, 30 minutes na pagbabasa ng Biblia, panalangin, hindi po yung kawalan ng ating schedule or ng ating oras mga kasama sa araw-araw. As a matter of fact, ay yun pa yung magdadagdag ng purpose at saka fulfillment natin sa buhay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Alright, salamat sa ating Word of God ha. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and eagerness na mag-spend time to taste and see the Word of God mga kasamara sa Holy Bible. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, above all name, Jesus Christ Himself we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasamara. Paalam po. I love you.